Nagpakamatay sa trabaho ang nanay ko para iligtas ang mga Smith sa bingit ng pagkabangkarote at para makapasok sa mataas na lipunan. Pero mismong sa araw ng unang linggo ng paggunita sa kanya, hindi na makapaghintay ang tatay ko para ipasok sa pamilya ang anak niyang labas. Lahat maupo po kayo. Magandang gabi po, mga tito at mga tita. Ako po ay Joy. Tulad ng ate ko, ako rin ay anak ng tatay. Swerte mo, pinsan. Parehong maganda. Ang mga anak mo, ang Joy dito mukhang tunay na maganda. Nga. Hindi namin inaasahan ang isang outsider ngayon, kaya kulang ang isang lugar para sa pagkain. Sumunod ka sa akin, ate. Huwag kang matakot, Joy. May ugali ang ate mo, sa sandali. Sa tabi ng tatay mo kaupo. Iyon ang upuan ng nanay ko. Hazel, wala na ang nanay mo. Ang Joy ay sarili mong kapatid. At sa pamilyang Smith, sa bahay na ito, maaari siyang umupo kahit saan. Gusto niya. Halika. Nalamigan ang saa. Masakit. Ang damit ko. Ang Joy ay kapatid mo. Huwag mo siyang apihin. Dadalhin kita para magpalit. Masyado nang malaki ang ginawa ng kuya. Hindi pa tapos ang unang linggo ng paggunita sa asawa niya. At dinala na niya ang anak niyang labas, sa bahay. HMPH. Noon, ang mga usapin ng mga Smith, sa loob at labas, lahat ay pinamamahalaan ng asawa niya. Natural, kailangan niyang isipin siya. Ngayong wala na siya, at ang Hazel, ay babae lang na hindi makahawak ng mga bagay. Natural ang kuya, walang sino man na dapat sagutin. HMPH. Ano ang pinag-uusapan niyong lahat? Simula ngayon, maninirahan ang Joy, sa bahay na ito. Siya ang pangalawang anak ng pamilyang Smith, tulad ng Hazel. Siya ay tagapagmana ng mga Smith. Halika, Joy. Palitan natin ang damit mo. Yaya. Mula ngayon, sa bahay na ito, ikaw ay makikinig sa pangalawang binibini. Naiintindihan mo? Opo, salamat, itay. Makakapaniwala ka ba? Dinala lang niya rito ang kanyang anak sa labas. Hindi ko inakala. Bago ang gabing ito, ako ang kinikilalang nag-iisang tagapagmana ng mga Smith. Pero ngayon, si Joy rin. At mas lalo pa siyang pinapabora ni Felix kaysa sa akin. Anong pagkakataon? Pareho tayo ng gusto, ate. Kung gusto mo, kumuha ka pa. Ano ng problema? Hindi mo gusto? Tatay, namimiss ko si nanay. Hindi magtatagal, bago ko dalhin dito ang ina mo. Salamat, tatay. Ikaw ang pinakamabait, tatay. Kumain ka. Ang kabit ni Felix, si Flora, ay nakipagrelasyon kay Felix habang buntis ang nanay ko. Pagkapanganak kay Joy, lalo siyang naging agresibo, pumupunta sa bahay namin nang ilang beses para magkagulo. Determinado siyang paalisin ang nanay ko at maging sige ng Smith. Melody, buksan mo ang pintong ito. Buksan mo, Melody. Melody, matanda ka ng bruha. Lumabas ka riyan. Ang anak ko ay matalino at maganda. Daang beses na mas maganda kaysa sa iyo. Ang titulo ng Ginang Smith ay mapupunta rin sa akin. Melody, alam kong nandyan ka. Kung may bayad ka, buksan mo ang pintong ito. Naging mas matalino na ang kabit na iyon. Alam niyang hindi ubra ang pagsingit. Nang mabalitaan niyang namatay ang nanay ko, ginamit niya si Joy para magpanggap na kawawa. Yaya, alisin mo ang plato ng pangalawang binibini. Tatay. Kapatid mo siya. Ang alituntunin ng nanay ko ay, ang malamig na pagkain masama sa tiyan. Huwag na lang kainin. Tatay,
Kakarating lang ni Joy, hindi pa niya alam ang mga patakaran. Kung ayaw mo, akong magturo sa kanya. Ikaw na ang magturo sa kanya. Tatay, naiintindihan ko. Hindi ko kailangan ng turuan. Akala mo ba ang pagpasok sa mataas na lipunan, sa pamamagitan lang ng prestihiyosong apelyido, ay sapat na? Anong pinagtatawa mo? Galing siya sa maliit na bayan. Walang modo talaga, kung ganyan ang ugali niya. Sa harap ng mga ibang tao, ang buong pamilyang Smith ay pagtatawanan ng ilang buwan. Pangalawang binibini, dapat kang kumain. Nang mas maingat, tandaan mong punasan ang bibig mo. Joy. Sundin mo ang mga patakaran ng kapatid mo. Ngayon, umalis ka sa upuan ng nanay ko. Umalis ka sa upuan ng nanay ko. Ngayon din. Tatay, wala ba talagang lugar para sa akin sa hapag na ito? Yaya, magdala ka ng isa pang upuan. Opo. Dito ka, may pagkakasunod-sunod ang edad. At ranggo, yan ang unang aral mo. Kung hindi, pagdating ng katanghali ang gulang. Katawa-tawa ka na. Tatay, natatakot ako kay Hazel. Kailangan mong malampasan ang pagiging mahiyain mo. Ako ang sarili mong kapatid. Kung ako ay takot ka, paano ka kaya kakatawan sa mga Smith sa mga social event at makikihalubilo sa mga elite? Joy. Sundin mo ang kapatid mo. Marami kang matututunan sa kanya. Marunong sa asal ang panganay na anak na babae. Ang pamilya nating mga Smith ay aasa na sa panganay na anak na babae mula ngayon. Walang anak na lalaki ang tatay ko. Walang kwenta kami ni Joy. Sino pa ba ang aasahan namin, kundi ang aming sarili? Tita, mahal. Naalala ko ang anak mong si John, 18 taon na sa susunod na taon. Napakaganda ng memorya mo. Paulit-ulit na sinasabi ni John, ang pagpasok sa Smith Group, matalino at magaling siya. At siya ang panganay na apo ng pangunahing linya ng pamilya. Sa kumpanya, pwede siyang maging vice-presidente o isang department manager. Kahit alin dyan ay ayos lang. Ang Smith Group ay isang family business. Si Felix ay makasarili at sakim. Ayaw niya kapag mga kamag-anak ang naghahangad ng kanyang yaman. Upang protektahan ang Smith Group, wala siyang magawa kundi umasa sa kanyang hindi kaaya-ayang anak na babae. Tungkol naman sa pang-araw-araw na operasyon ng kumpanya, kailangan ko pa ring tanungin si Dad. Dad, anong klaseng trabaho ang bagay kay John? Tungkol kay John. Pag-iisipan ko. Joy, makinig ka sa ate mo. Umupo ka. Hindi maganda sa katawan ang karne sa gabi. Kumain ka ng gulay. Mga kasama, salamat sa pagpunta at pagdalaw sa aking ina ngayong araw. Ako na ang magtataas ng inumin. Hazel, ang galing at talino mo. Pamamahala mo sa kumpanya at sa bahay. Para kang nanay mo noon, mabait at magaling. Sa hinaharap, ikaw na ang aasahan namin. Hazel. Tio, tungkol sa order na 30 milyong dolyar. Kapag may oras ka, maaari mo bang pirmahan yon para sa akin? Titingnan natin. Hazel, huwag kang masyadong magmayabang. Dati, pinupuri ka nila dahil ikaw lang ang anak na babae ni Dad. Mula ngayon, ako na ang paborito ni Dad. Lahat ng meron ka ngayon, magiging akin. Hazel, akin na ang daddy mo ngayon. Kaya ang mga magaganda mong damit, ang mga mamahalin mong kotse at relo, at lahat ng pag-aari mo, magiging akin lahat. Kung sa tingin mo makukuha mo ang akin. Sige, subukan mo. Wala kang alam. Akala mo dahil isa kang Smith, at may pabor si Dad sa'yo. Makakapasok ka na lang ng basta-basta, at kukunin ang mga koneksyon, ang kapangyarihan at kayamanan, na itinayo ko sa loob ng maraming taon. Panahon na. Para magising ka sa panaginip mong iyan. Pasok. Miss Hazel, narito na ang iyong nobyo. Ano ang kailangan niya? Bigyan mo siya ng basong tubig, at paalisin mo na.
May iba pa ba? Miss Joy, kausap niya si Mr. Brown. Eugene, hindi ako nakapag-aral sa paaralan ni Hazel. Palagi akong nanirahan sa isang maliit na bayan. Eugene, pwede mo ba akong turuan ng Ingles? Sige. Matagal na kaming magkakilala. Ni Hazel. Eugene, pwede ko bang makuha ang iyong contact info? Grabe naman ang desperasyon. Sean. Sa tingin ko, ang deal na yon ay magagawa. Pag-usapan natin ito ng kaunti pa. Kaya nating gawin ito. Anong meron? Tingnan mo nga. Ano ang gusto mo? Kanselahin mo ang kasunduan. Hindi naman ganoon kaseryoso, di ba? Sinasabi ko sa'yo. Hazel. Ang pag-aasawa ay hindi laro. Ang ilang malabong litrato ay hindi sapat para payagan. Si Sin na kanselahin ang kasunduan. Ang mga shareholder ng Smith Group ay hindi papayag. Ako ang magpapakansela ng kasunduan. Mukhang kailangan kong gumawa ng eksena. Sin, binabalaan kita. Pakitabihan mo ang pamangkin mo. Oh, guguluhin ko ang opisina mo. Miss Smith, dito po. Mula noong ikasal, pumunta na ako sa opisina ni Sin para magwala ng napakaraming beses. Di ko na mabilang. Hindi na pwedeng magpatuloy ito. Pindutin mo. Oh, Joy, mula ngayon, asahan ko na. Ikaw at ang nanay mo. Tumatanda na ang tatay mo. Papa, huwag kang mag-alala. Hazel, marunong ka rin palang mag-golf. Tinuruan ka ba ni Papa dati? Naghahanap pa ng gulo? Halika rito. Anong ginagawa mo? Hoy, Hazel. Bitawan mo ako. In-enroll kita sa kursong finance. Magsisimula ito sa loob ng kalahating oras. Mag-aaral ka ng 8 oras sa isang araw. Dagdag pa ang homework. Kapag gamay mo na ang lahat ng ito, saka tayo mag-uusap tungkol sa paglalaro ng golf. Hazel, napakaganda ng pag-iisip mo. Ako lang naman ang nagpaplano para sa hinaharap. Kung tutusin, ang paglalaro ng golf ay hindi makakapagbigay sa kanya ng buhay na komportable at marangya. Papa, ayokong matuto. Talagang kamukha mo, ang nanay mong manloloko. Tamad at mapagmalaki, wala sa isip mo kundi ang umakyat sa lipunan sa pamamagitan ng pagdikit sa mga lalaki. Makinig ka sa ate mo. Aalis na ako. Papa. Hoy. Ano? Bitawan mo ako. Hayaan mo siyang matulog sa labas ngayong gabi. Huwag ka nang bumalik. Sawa na akong tingnan siya. Hazel, alam kong may masama kang balak. Sasabihin ko kay Papa. Magpakabait ka o ipapahuli kita. Hazel, anong pinagpapanggap mo? Hindi ako takot sa'yo. Dito nakatira ang nanay mo, di ba? Lumang gusali ng tirahan. Luma na ang mga kable, at karaniwan naman iyon. Anong gusto mo? Maging mabuting estudyante ka, at mag-focus sa klase.
May gusto bang sumama para magsaya? Pasundan mo, sina Joy at Eugene. Kumuha ng mga kompromisong litrato. Malaki ang premyo. Ginoong Wang, talagang may utang na loob ako sa'yo mula noong nakaraan. Tara, tagay tayo. Ginang Zhang, matagal na tayong hindi nagkita. Hazel. Kahit na magaling ka, ano naman, sa bahay, kailangan mo pa ring makinig. Sa tatay ko, kapag nagreklamo lang ako ng isang beses, kailangan mo pa ring dalhin ako rito ng sunod sa Niren. Ginang Smith, matagal na tayong hindi nagkita. Lalo kang gumanda. At sino ito? Ginang Smith, ito ba ang bagong assistant mo? Anong sinabi mo? Ako ay, Siya ang bunso kong kapatid na babae. Kamakailan lang siya bumalik sa pamilya Smith. Ah, ito pala ang bagong kapatid ni Ginang Smith galing sa probinsya. Kaya pala ang suot niya ay napaka. ikaw. Paumanhin. Unang beses niya sa ganitong okasyon. Patawarin mo na siya. Sige, wag na nating pag-usapan pa. Ginang Smith, hindi na namin kayo abalahin. Kapag ikinasal ka kay Eugene, siguraduhin padadalhan mo kami ng imbitasyon. Yung babae mula sa mga Smith, Kitty, ang gusot-gusot ng suot, at pumunta pa sa party. Ang gulo-gulo talaga. Hazel, dinala mo ako rito. Para iya ako, di ba? Hindi ka ba nagpapahiya sa sarili mo mula pa noon? Nagkukunwari lang sila dahil ikakasal ka sa pamilya Brown para maging kabit. Kapag nabigo ang kasal mo, lahat sila tatalikod sa'yo. Ang mga bagay ko ay wala kang pakialam, anak sa labas. Hintayin mo lang. Inaasahan ko yan. Miss Hazel. Sin, ang swerte naman, nandito ka rin pala. Magdamit ka ng mas makapal sa susunod. Pakialamero ka. Halika. Ang tunay na pag-ibig ay hindi krimen. Gaya ng inaasahan ko, ang bilis mong kumilos. Ang pangalawang anak na babae ng Smith Group ay pinaghihinalaang may relasyon kay Eugene. Nanganganib ang pagkakakilanlan ni Hazel bilang isang nobya. Ay nanganganib. Kahit bumili ka ng mga trending topic, yung chismis kay Joy ay hindi pa rin umabot sa itaas. Hindi ka matutulog ngayong gabi. Ikaw ang gumawa nito? Sin,
Ano nang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Lasing ka na. Tumigil ka na sa pag-inom. Sin, hindi mo ba ikakansela ang kasunduan? Kung hindi, magkakagulo ito. At walang magmumukhang mabuti. Tama ka. Panahon na para kanselahin ito. Pwede mo ba akong tulungan na makalabas? Ang driver ko ay nasa labas. Salamat. Sige. Nasaan ang driver ko? Ihahatid kita. Eldeneth. Itong address, pakiusap. Boss, ito. Magmaneho ka. Ang proyekto sa Lungsod C. Natapos mo na ang deal? Sekreto ng negosyo. Walang komento. Tuso kang tao. Walang anuman. Hindi mo na kailangang pumasok. Papasok na ako. Hindi mo na kailangang ihatid ako. Pwede ka nang bumalik. Ingat, kita tayo. Ito ang lugar ko. Ang lugar mo. Sin, ang lugar mo. Ginagamit ang birthday ko bilang password. Sinong nag-set ng password? Hindi mo naaalala? Hindi ikaw. Huwag mong sabihin na ako. Ikaw talaga. Sin, bakit lagi mo akong inaagawan? Target mo ako. Ang matanda. Ang sama mo. ₱2,722. Hindi. Wala kang alam. Maling password. Nakakandado ang pinto. I reset ang password. Anong gusto mong i-enter? Alaynan. 0808. Birthday ko yan. Password set successfully. Nandito ako sa bahay. Hindi ka pwede sumunod sa akin. Hazel. Sinasabi ko, magmadali at tumahimik. Magmadali at pumasok para matulog. Hazel, hindi ko inakala na mangyari ulit. Ang parehong bagay. Hoy! Saan ka pupunta? Matutulog ako sa ibang lugar. Nakikita ko ang mga paa mo, puno ng blister. Hindi masakit? Pasok. Hindi naman unang beses na natulog tayo. Ang lalaki. Nakakahiya. Pasensya sa pag-abala. Handa ka talaga. Parang madalas, may mga babae kang dinadala dito. Sin. Tungkol sa pagpapawal ng kasal, dapat bilisan mo. Kung hindi, magkakagulo bukas. Hindi kakayanin ng pamilya natin. Huwag kang mag-alala. Unahin natin, ang sugat mo sa paa.
Hindi na kailangan. Maliit lang yan. Magiging okay yan pagkatapos ng isang gabi. Huwag kang gumalaw. Dahan-dahan, masakit. Mag-ingat ka. Sin. Magaling ka talaga dito. Nagawa mo na yan sa maraming babae dati. Hindi masyado. Sa tingin ko, magaling kang mag-alaga ng tao. Baka gusto mong maging kasambahay ng mga Smith. Hazel. Ano ba ang iniisip mo? Sa ganitong paraan, negosyo mo, lahat ay mapupunta sa akin. Mag-smile ka pa. Maganda ka talaga kapag nakangiti. Ikaw, talagang marunong kang magpahirap sa tao. Akala ko, Hazel. Hindi ka ganon ka-sensitive. Tatawag ako. Kakaiba talaga. Hoy, Miles. Personal kong dadalawin kayo sa SCT. Hindi pa gaanong katagal. Si Ginoong Miles mula sa City ay naglakbay ng espesyal para dumalaw sa City. Kasama namin si Sin sa buong panahon na iyon. Sa huli, si Ginoong Miles ay pinili pa rin na makipagtulungan kay Sin. Hazel, tungkol naman sa tingin mong iyan. Hindi naman yan nakakapatay. MS Smith, nakuha natin ang deal sa SCT. Naunahan natin ang kumpanyang Brown at napirmahan ang kontrata. Pasensya na, Sin. Nasayang lang ang pag-asa mo. Kaya pala mali ang itinuro kong direksyon kanina. Hindi man lang nagsalita si Sin dahil kailangan niyang maunahan ka at mapirmahan ang kontrata kay Ginoong Miles. Pero sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito, ako ang nanalo. Sin, hindi nakakamatay ang tingin. Paano kung mag-usap tayo tungkol sa pakiramdam ng maagaw ang isang order? Iniisip ko lang. Bakit hindi ko na lang pinalayas ka? Negosyo lang ito. Salamat, Sin, sa iyong kabutihan kanina. Malamig na yung gabi. Sin, tandaan mo na magdagdag ng kumot. Sige. Tito, ayaw ko kay Hazel. Mas gusto ko si Joy. Mabait at maunawain siya. At maalalahanin. Ang sino mang may mata ay magkakagusto sa kanya. Eugene, hindi ako makikialam sa buhay pag-ibig mo, pero binuwag mo lang ang kasunduan mo kay Hazel. Iminumungkahi ko na, magpakalma muna. Tito, ako ay anak din ng mga Smith. Sa hinaharap, ang Smith Group ay magkakaroon ng aking bahagi. At hindi ako mas masahol kaysa kay Hazel. Hindi ako ang uri ng tao na mayabang at mapang mata. At ang iniisip lang ay ang pag-aasawa sa mayamang pamilya. Hindi ka aalis, di ba? Tunay na nagmamahalan kami ni Eugene. Hazel, anong ginagawa mo dito? Aba. Anong pagkakataon? Hindi mo nga nagbago ng damit. Kaya't buong gabi kang nasa labas, nakikipag-date. Hazel, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Anong ibig mong sabihin sa nakikipag-date? Hindi pa nga na-cancel ang engagement, at naglalandian ka na sa labas. Ano pa ang tawag mo sa yon? At ikaw, Hazel, paano mo ako hinusgahan? Ano?
Nakipagtalik ka sa kapatid ko, at nakipagtalik ako sa uncle mo. Tama lang sa akin. Sa huli, ang buong bagay na engagement ay hindi lang para sa dalawa ninyo. Maging mabuti ka ngayon. Tawagin mo ako ng auntie. Ikaw. Tito. Tingnan mo ang ugali niya. Mag-ingat sa sinasabi mo, o ipapadala kita sa lumang bahay, para mag-aral. Tito, inaamin ko, ang pag-agaw sa fiancé ng kapatid ko, ay mali sa akin. Pero bago ito, Hazel at Eugene ay walang pagmamahal sa isa't isa. Isang marriage para sa negosyo lang naman. Bakit hindi ako ang napili? Ate, kahit gaano kagalit, hindi mo dapat laruin ang sarili mong dignidad. Ang mama ko ay lagi nagsasabi, ang isang babae, dapat may paggalang sa sarili, dapat siyang maging tapat. Kahit ako ay illegitimate child. Hindi ako nakikipagtalik sa iba. Masasabi ko, mas malinis ako, kaysa sa karamihan ng babae. Tapos ka na? Salamat sa iyon. Ang mga sinabi mo ay mabaho. Pakikuha mo ang nephew mo para ligtas na iuwi ang kapatid ko. Masaya ang gabi. Salamat sa hospitality mo. Hazel, hindi pa nakakain ng breakfast. Miss Smith. Tapos na ang pag-iyak? Tito. Nakita mo ang ugali niya, parang isang tunay na lunatic. Eugene. Mag-pack ng mga gamit mo. Mag-aral ka sa abroad. Tito, Miss Smith. Parang hindi tinuro ng tatay mo. Na hindi ko gusto ang mga taong tumatawag sa akin ng family. Eugene ay mag-aaral sa abroad. Miss Smith, sinasabi ko, sundin mo ang kapatid mo. Mag-focus sa pag-aaral mo. Wow, ang ganda. Ang mga gamit ng patay na babae, Melody, ay nandito pa sa bahay? Paalisin mo yan at itapon. Anong malas? nanay, mga mamahaling bagay ito lahat. Isang piraso lang, libo-libo ang halaga. Sayang kung itatapon. Pwede nating kunin ang mga gusto natin. Kung hindi pwede yun, maaari rin nating ipasangla sa tindahan. Libo-libo para sa isang piraso. Kung ganon, lahat ng ito ay milyon-milyon ang halaga. Ang matandang babae, Melody. Paano siya naging ganon kawalang ina? Karapat dapat siyang mamatay sa cancer. Karma. Ang taste ng matandang babae ay maganda talaga. Nanay, ang jade bracelet ay bagay talaga sa'yo. Mabait na bata, nakagaya ka ng ganito. Agad kang napapantayan mo na si Hazel. Gusto ng tatay mo. Akong nakadamit. Suotin mo. Bigyan mo siya ng magandang sorpresa. CJ, kilalanin lang natin ang lugar ngayon. Okay. Ang pag-akyat baba sa hagdan ay nakakapagod. Uminom ka ng tubig. Uminom ka ng tubig. Felix, simula ngayon. Ako ay titira sa bahay na ito. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na mang-api pa sa ating Joy. Ilang araw lang ang nakalipas, ipinasok niya ang Joy sa bahay ng mga Smith. At ngayon, hindi na siya naghihintay para kunin ang lugar ng nanay ko. Well, tingnan mo sino ang bumalik. Nandito na si Tita Flora. Bakit hindi mo sinabi sa akin?
Mahal ako ng tatay mo. Iwanan ka rin niya at ng nanay mo sa huli. Noon, natakot ako ng husto sa kanya, hindi ako makatulog ng ilang gabi. Natatakot ako na maghiwalay ang mga magulang ko. Napakasama ng babaeng iyon. Pero sa harap ng tatay ko, laging nagpapanggap na kawawa at walang magawa. Hazel, nakauwi ka na. Ang tagal-tagal na. Hazel, mula ngayon, dito natitira si Flora sa atin. Wala man lang paliwanag. Diretsong utos na lang. Ma, nagde-date ako kay Eugene, pero ayaw pumayag ni Hazel. Hazel, alam kong mayabang ka at hinahamak mo ang mga arranged marriage. Pero ang tatay mo, ang nagpapatakbo ng kumpanya at hindi yan madali. Ang pagpapakasal ni Joy para sa alyansa ay para sa ikabubuti ng mga Smith. Ano ba ang ikinagagalit mo? Ngayon, sa harap ni Sin, bakit mo binuhusan ng tubig si Joy? Hindi ba dapat ibinato niya ang tubig? Ano ba ang ugali mo? Sa lahat ng mga taon, nagtago ako sa isang bayan, kasama Joy. Mabubuhay ako kahit walang ginhawa. Pero iba ang Joy. Bata pa siya. Ang edukasyon na natanggap mo, hindi pa niya nakikita. Gusto ko lang maghanap para sa Joy ng lugar na magiging tahanan niya. Mahirap ba iyon? Flora, pasensya na sa'yo at sa anak mo. Felix, alam kong may mga problema mo. Hindi kami nagbibintang sa iyo, Joy at ako. Nagkasala ka sa Flora at sa Joy. Paano ka magiging tama sa akin at sa nanay ko? Tinapos ni Sin ang kasal dahil sa Joy. Nagkaroon ng eskandalo. Ninakaw ang fiancé ko. At kasama ang media, ipinalaganap sa lahat. Kahapon lang, nag-post siya sa social media. Hayagang nagdeklara, ang tunay na pag-ibig ay hindi kasalanan. Dad, dapat alam mo, kapag lumabas ang bagay na ito, para sa pamilya natin, ang mga Smith, malaki ang epekto. Bakit hindi ko nakita? Ang tunay na nanay ng Joy ay isang homewrecker na nagnakaw ng asawa ng iba, at ang anak niya ay sumusunod sa kanyang mga hakbang. Ang genes ng mga Smith ay katumbas na kultura ng mga homewrecker. Anong media outlet? Kasuhan mo sila. Kasuhan mo sila isa-isa. Bukod pa. Mali ba sila? Nagsisinungaling ka. Hindi ako homewrecker. Kasalanan mo dahil hindi mo mahawakan Eugene. Ang mahal niya ay ako. Talaga bang takot ka ng ganito? Naaagaw ako sa'yo. Takot ka, Hazel. Felix, okay lang kahit wala akong tamang titulo. Pero ang anak natin, gusto mo ba talaga siya na maging katulad ko? Flora, nagkulang ako sa'yo at sa anak mo. Huwag kang mag-alala, mga maliliit lang na artikulo. Wala pang 200 views. Sa ganitong simpleng bagay, Joy ay sumisigaw sa akin. Tita Flora ay umiiyak. Ang taong hindi makapigil sa emosyon. Talaga bang pinagkakatiwalaan mo siya sa bagay na napaka-importante, tulad ng arranged marriage? Kung talagang titira ang Tita Flora at may mga reporter bukas, paano ka makakatiyak na mahandle niya ang mga tanong nila at manatiling kalmado sa interview nang hindi sila bibigyan ng pagkakataon? Felix, kaya ko. Kung nahandle ni Melody, ako rin. Sa lahat ng mga taon, lahat sa pamilya Smith ay pinamamahalaan ng nanay ko. Talaga bang iniisip mo na ang paggamit ng damit ng nanay ko at paglagay ng alahas niya ay magpapakita na katulad mo siya? Hazel, tama na. 1 o 2 beses, magiging sanay siya. CJ, gagawin natin ang paraan mo. Bukas, mag-arrange ako ng press conference para i-announce ang muling pag-aasawa ng chairman. Sa Ginnet Flora, pupunta kayong dalawa. Sandali. Ako. Naipagawa na ng assistant ko ang lahat. Alam mo na ang nanay ko, galing sa isang bayan. Nag-a-adjust pa siya. Pinagmamadali mo ang press conference, para lang siyang mapahiya. Okay lang, Tita Flora. Huwag kang mag-alala. Pwede akong tumulong sa practice mo. Ang mga reporter ay magtatanong lang ng iilang tanong. Oh, tama. Hazel ay madalas na nagdalo sa mga press conference. Alam niya ang mga reporter. Sa tulong niya bukas, magiging maayos.
Sayang sa magandang material. Kaya, Tita Flora. Magsimula tayo. Salamat sa hirap mo, Hazel. Ninat Flora, ano ang goal mo bilang kabit? Para sa sarili ni Amy Smith, o pera niya? Mahal ko siya palagi. Ang relasyon namin ay maayos. Enos Joy, pareho siya ng edad ni Hazel. Anong mga paraan ginamit mo? Para si Juicy Amy Felix? Ano ang masasabi mo sa terminong masamang babae? Paano mo ito bibigyan ng kahulugan? Ano ang masasabi mo kay Joy? Bilang isang anak sa labas, ano ang masasabi mo sa panghihimasok sa relasyon ng ibang tao? Naituro mo na ba sa sarili mong anak na babae na maging kabit? Tumigil ka. Huwag. Tumigil ka sa pagsasalita. Ang Smith Group ba ay hayagang nagtataguyod ng kultura ng kabit? Hindi ba ito sumasalungat sa brand philosophy ng Smith Group? Paano mo ipapaliwanag ang iskandalong ito sa lahat? Tama na. Ito ang lahat ng mga tanong mula sa mga mamamahayag. Flora, nasaktan mo ako ngayon. Bukas ba ay mga mamamahayag naman ang sasaktan mo? Mahalaga sa tatay ko ang itsura. Naghirap ang nanay ko sa loob ng maraming taon para itayo ang reputasyon at kredibilidad ng Smith Group. Sisiraan mo ba ang lahat pagkatapos mo lang pumasok sa pamilya? Hazel, okay ka lang? Dad, okay lang ako. Pag-isipan mo ng mabuti. Nagawa ko bang masamain si Joy? Mula nang pumasok siya sa bahay na ito, ipina-enroll ko na siya sa mga klase sa finance. Pero agad-agad, nakipag-close siya kay Eugene. At naglakas pa ng loob na pumunta kay Sin. At hilinging palitan ako bilang kandidato sa kasal. Anong klaseng lalaki si Sin? Mas alam mo yon kaysa sa akin. Kung pagtritripan natin siya sa pagpapalit ng isip ng basta-basta, paano pa makakapagtatag dito sa lungsod ang Smith Group? Anak ka ng anong pinagsasasabi mo? Sabi ng kapatid ko, na sa hinaharap ang mga Smith ay tiyak na may pwesto para sa kanya. Hindi siya kailanman mas mababa kaysa sa akin. Mas angkop siyang kandidato para sa alyansa sa pag-aasawa kaysa sa akin. Sabi pa niya, na sa hinaharap ang testamento mo, ay tiyak na isasama ang pangalan niya. Katarantaduhan yan. Hazel, dinudusta mo ako. Miss, hindi ba't pumunta ka sa templo ilang araw lang ang nakalipas para kumuha ng anteng-anteng para kay Sir? Anong anting-anting? Dad, wala na akong nanay. Mula ngayon, ang tanging taong maaasahan ko ay ikaw. Kaya pumunta ako sa lungsod na ito, sa pinakamabisang templo, at espesyal na nagdasal para sa anting-anting na ito. Gusto ko lang naligtas at maayos ka. Hazel, Tumatanda na ang tatay ko. Nitong mga nakaraang taon, sinimulan na niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang kalusugan. May dalawa siyang anak na babae. Ang isa, umaasang mamatay siya. Ang isa naman, umaasang mabuhay siya. Halatang-halata ang pagkakaiba. Tatay, ginawa-gawa lang ni Hazel yan. Hindi totoo yan. Felix, hindi ko papayagan na sabihin nila iyan tungkol sa akin. CJ, may business trip ako. Kayo na lang ng kapatid mo ang maiiwan dito at magpakabait kayo. Tatay, Ah, na pala. Yung mga bagay sa kumpanya, si Hazel na ang bahala. tatay. Tumigil ka sa pagsisigaw. Ang tatay ko, laging tumatakbo kapag may problema. Mahigit 20 taon na, ganito na siya. Kayon mo lang ba napapansin? Yaya, hubarin mo siya. Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan, ang kapal ng mukha mo. Nanay, Hazel, bitawan mo ang nanay ko.
Nanay mo, isang bracelet na nagkakahalaga ng 700,000 dolyar. Hindi yan nanay mo. Magnanakaw lang yan na pumasok dito. Kalokohan. Yaya, tumawag ka ng pulis. Kunin mo ang footage ng surveillance. Ipadala mo sa mga pulis. Nanay. Itigil mo yan ngayon din. Tigil, bitawan mo ako. Lumabas ka. Lumabas ka. Patay na ang nanay mo. Ay wala na. Ako na ang asawa ng tatay mo ngayon. Sa bahay na ito, ano ang hindi akin? Maria. Dilat ang mga mata mo at tingnan mo. Sa bahay na ito, si Joy lang ang sa iyo. Lahat ng iba, hindi. Walang utang na loob. Tita Flora, pasensya na ito. Kakarating mo lang, papasok ka na sa kulungan. Sana ay okay lang. Sino ang tumawag ng pulis? Ako, may nagnakaw. Malaking halaga mula sa pamilya namin. Yaya, ipakita mo ang footage ng surveillance sa mga opisyal. Ma'am, kailangan mong sumama sa amin. Ayoko. Wala akong ninakaw. Nagkakamali kayo. Ayoko. Ayoko. Bitawan ninyo ako. Joy, tawagan mo ang tatay mo, bilis. Ma. Tawagan mo ang tatay mo, bilis. Sagipin mo ako. Tigilan mo ang pagtawag. Hindi siya sasagot. Hazel. Ako rin ay anak ni Dad. Hindi na mababago yon. Kahit na may kinikilingan ka sa akin, tanungin mo ang sarili mo. Kung pareho lang ang edukasyon na natanggap ko sa'yo, mula pagkabata, ganito rin kaya ako ngayon. Mula noong bata pa ako, laging una ako sa klase, at nirekomenda para makapasok sa pinakamagandang universidad dito. May scholarship ako taon-taon. Kaya mo bang makipagkumpara sa akin? Ang pagtrato mo sa akin at sa nanay ko, ano ba ang kinakatakot mo? Natatakot ka bang kunin ko ang lahat sa'yo? Natapos mo na ba ang class sa finance? Ano ang sinabi ng guro? Nag-preview ka ba? Nag-review ka ba? Kung akala mo na dahil nakapangasawa ka ng mayaman, pwede ka nang magpabaya araw-araw, tamad-tamad, makipag-date sa mga walang kwentang rich kids, at marating ang rurok ng buhay, edi umalis ka na rito. Sabi ng dad ko, na mula ngayon hindi lang finance, pati English, etiquette, at management. Kailangan mong pag-aralan lahat yan. 3 buwan ang ibibigay sa'yo. Kung wala kang maipakitang resulta, aalis ka, rito. Paano kung matatapos ang lahat yan? Hazel, huwag kang mag-astang, na magsermon sa akin ng mayabang, na yan. Yaya, Opo, bantayan mo siya. Kapag hindi siya sumunod, tawagan mo agad ang dad ko. opo. Hoy, Hazel, hindi pa tayo tapos. Nanay, pasensya na. Dati, ikaw ang pinakamahalaga sa pamilya. Pero ngayon, huwag kang mag-alala. Talagang paalisin ko ang mga taong sumira sa pamilya natin. At itatapon silang lahat. Matapos na ma-diagnose ang nanay ko na may cancer, sa loob ng ilang buwan, ako ang kasama niya. Hindi man lang dumalaw si Felix kahit isang beses. Marami akong kinaayawan. Pero ang pinakaayaw ko ay siya lang. Felix, babayaran mo ito. Hoy, Hazel. Talaga, hindi tayo makaiwas sa isa't isa. Hindi siya karapat-dapat. Hindi siya karapat-dapat maging kapatid mo. Dapat tingnan niya ang sarili niya, ang galing-galing niya. Hindi kasing ganda ng Joy kahapon, maalalahanin at nakakaunawa. Kung hindi, tawagan natin siya para magsaya ulit. Kaya sa paningin nila, ang Joy ay walang iba kung hindi isang taong pwedeng paglaruan. Hazel, humingi ka ng tawad sa akin. Kung hindi, hindi ka makakaalis ngayong gabi.
Pasensya na. Aba, Hazel, umuurong ka pala talaga. Anong problema? Ngayong wala nang angka ng mga Smith na sumasalo sa'yo. Natatakot ka na? Sige, ituloy mo. Para saan ka nagsosorry? Sa paghuli sa'yo na nagluloko, sa pagiging babaero, at sa pagliligaw sa kapatid ko. Pasensya na. Gusto mo talagang masaktan? Eugene. Tito, anong ginagawa mo rito? Scene. Hazel. Tandaan mo, kung naghahanap ka ng lalaki, layuan mo ang teritoryo ko. Wala namang may gusto sa'yo. Ganon ba? Ikakasal ka na? Ano, may sasabihin ka ba? Pakakasalan mo ba ako o hindi? Oo. Eugene, sinabi mo bang walang may gusto sa akin? Tingnan mong mabuti. Ako lang ang pumipili ng iba. Gusto mong habulin ako, dapat mong tingnan kung karapat-dapat ka. Ipadala si Eugene sa Africa. Tito, nababaliw ka ba? Dahil sa isang babae? Tito. Ginamit mo lang ako. Kaya nagsisisi ka. Isang kasunduan sa pag-aasawa lang iyon. Makakahanap lang ako ng iba. Bakit ka ganun kahanda para sa isang kasunduan sa pag-aasawa? Para harapin ang iyong ama? Para harapin ang mga Smith? Sa Jiang City, may mas magaling pa ba kaysa sa akin? Nagbibigay ba sa iyo ng pakiramdam ng tagumpay ang pang-aapi sa akin? Ang nakaraan, tapos na ang lahat. Sumasang-ayon ako sa kasunduan sa pag-aasawa. Maaari din kitang tulungan. Harapin si Felix. Pero, Anong ginagawa mo? ang gulo ng buhok mo. Dalhin na kita sa ospital. Hindi. Maging mabait ka. Maging mabait ka. Ayokong maging mabait. Sawa na ako sa lahat ng mga taong ito. Nagpapanggap na napakabait. Ang perpektong dalagang mula sa magandang pamilya. Hindi ako umiyak sa libing ng nanay ko. Nang dumating si Joy sa bahay namin, hindi man lang ako nakapanggulo. At kanina lang, suot ni Flora ang damit ng nanay ko. Suot ang alahas ng nanay ko. Kailangan kong dumaan sa lahat ng gulo para lang mapaalis siya. Scene. Wala man lang akong lugar para magalit at maglabas ng sama ng loob. Ang gusto ko lang ay umupo doon at tahimik na uminom ng orange juice ko. Tapos kailangan kong harapin ang gago mong pamangkin na ng aasar sa akin. Sawa na talaga ako. Scene, binabalaan kita. Kung maglakas loob kang magsalita pa sa akin, sasampalin kita. May utang ka sa akin na orange juice. Ngayon ka pa naging sunod-sunuran? Para sa mga nasirang gamit.
Sandali lang, masakit. Sino ang gumawa nito? Ang kabit ni Felix, nahuli na siya. Tatay, kailan uuwi si nanay? Huwag kang mag-alala. Nagtanong-tanong na ako. Nanay, nakauwi ka na. Nag-alala ako ng sobra. Halika, umupo ka muna. Naku, ang dami mong pinagdaanan. Tatay, sinuntok ni Hazel si nanay. Muntik pang makulong si nanay dahil sa kanya. Dapat parusahan mo siya ng maayos. Mas mabuti pa, palayasin mo na siya sa pamilya Smith. Joy, huwag mo nang pasakitin ang tatay mo. Okay lang. Basta tanggap ako ni Hazel. Kahit sampalin o sigawan ako niya, wala akong pakialam. Flora, naghirap ka. Ang lahat ng bagay sa kumpanya, malaki o maliit, pinamamahalaan pa rin ni Hazel. Hindi pa tayo makakagalaw laban sa kanya. Nanay, napakabait mo lang talaga. Kaya nga ginagamit ka ng mga tao. Joy, tama na. Tatay, Hazel, siya ang namamahala sa Smith Group ngayon. Talagang hindi siya magpapatawad sa nanay. Paano kung magtago siya sa ating likuran at kunin ang Smith Group para sa sarili niya? Hindi siya maglakas loob. Ang Smith Group ay akin, Felix. Huwag kang mag-alala. Hindi siya gagawa ng anuman sa'yo. Tatay, ang kursong finance. Marami akong natutunan dito. Ang relasyon ko sa Eugene ay napakaganda rin. Ako ay lubos na may kakayahan sa pagpapatakbo ng Smith Group. Isang tinapon na piyon na ipinadala na sa Africa. Ano ang magandang pakikipagkaibigan sa kanya? Para makabuo ng alliance sa pamamagitan ng pag-aasawa sa Brown, kailangan mong makakuha ng suporta ng tunay na tagapagmana ng pamilyang Brown. Sin. Sean ay ang malamig, walang puso, workaholic. Sino ang makakakuha ng suporta niya? Wala akong pakialam. Hindi mo talaga dapat payagan ang Hazel na maging napakawalang galang. Talaga bang napakawalang puso mo? Para tingnan lang ang nanay at ako na inaapi. CJ, kausap ko si Hazel mamaya. Papayag ko siyang ibigay ang kalahati ng shares sa'yo. Kahit ano ang mangyari, ang kumpanya ay sa huli, ipapasa sa'yo para pamahalaan. Tatay, Hazel, paano mo naglakas loob na magpakita dito? Hazel, isang simpleng problema lang sa pamilya. Bakit mo kinailangan tumawag sa pulis? Muntik na ma-detain ang tita Flora mo. Hazel, naghirap ang tita Flora mo. Para sa ikabubuti ng pamilya, nagdesisyon ako, ibibigay mo ang kalahati ng shares mo sa kumpanya, sa tita Flora mo. Isipin mo ito bilang paghingi ng tawad. Hazel, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng pamilya. CJ, Pumapayag ka. tama ka, tatay. Para sa reputasyon ng pamilya, ang pagkakaisa ng pamilya ang pinakamahalaga. Hindi ko dapat tinawag ang pulis. Sa totoo lang, kasalanan ko rin ito. Hindi ako dapat nagmadali. Hazel, may utang akong paumanhin sa'yo. Oh, Flora. Naghirap ka. Basta comfortable si Hazel. Gagawin ko ang lahat. Naghirap ka. Tatay, gusto ko rin ng yakap. Felix, lahat ng yaman at katayuan na pinaghirapan ng nanay ko, na ibigay sa'yo, wawasakin ko ito gamit ang sarili kong kamay. Eugene, huwag kang magalit. Hazel, napakapaghiganti niya. Sino mang makalaban niya ay nagkakaproblema. Putang inang Hazel na yan. Ginayuma niya ang tito ko. P**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 �e Africa. Eugene, pinapalayas ka ni Sin dahil lang kay Hazel. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mo kailangang pumunta sa Africa, di ba? Umalis ka. Eugene, narinig kong germaphobe si Sean. Kapag nakita niya si Hazel, na natutulog kasama ang ibang lalaki, masusuka siya. Hindi na niya gustong makita pa siya. Tapos hindi ka rin mapaparusahan.
Ikaw ang matalino. Isang pekeng tulad ni Hazel. Kapag nasa kama na, ay parehong malandi, kapag nalaman ng tito ko. Tiyak na iiwanan niya yan. Miles. Maligayang pagdating sa Giant City. MS, Smith, matagal ko nang naririnig ang iyong kahangahangang record. Ngayong nakilala na kita, tunay nga kayong isang puwersang dapat pag-ingatan. Ngayong gabi, dapat tayong mag-inuman ng maayos. Tank. Kunin mo yung bote ng Pranses na, 100 taong gulang na pulang alak na dinala ko, ang Romane Conti, dalhin mo rito. Opo, sir. Meles, pwede mo nang bitawan. Paumanhin, paumanhin. Masyado lang akong natuwa nang makita kayo. Ngayong gabi, iinom tayo hanggang malagutan. Ako na ang bahala. Pero, Tigil na sa pagpupumilit. Umalis ka sa harap ko. Hazel. Naglakas loob kang hamanin ako. Hazel, Miles. Para ipagdiwang ang pakikipagtulungan ng Smith Group at ni Miles. Mag-toast tayo. At sino ito? Miles. Si Hazel ay kapatid ko. Ang nakababatang kapatid ni President Smith. Kaya pala may kaunting pagkakahawig. Ha, napakagaling. Sean. Hindi makakainom ng ganoon karami si Hazel. Bigyan mo siya ng isa pang inumin. Kailangan ko pa bang ulitin? Ako na ang gagawa. anong ginagawa mo dito? Nandito ako para tulungan ka. Hindi ko inaasahang darating ka, Sean. Nag-aalala ako baka magalit ka kung ibibigay ko ang proyekto. Sa Smith Group, huwag kang mag-alala, Ginoong Miles. Kami ni Hazel ay ikakasal na. Kami ay magkakapamilya na ngayon. Magkakapamilya na sina Sean at Hazel. Ganun ba? Kung ganun. Sean, Hazel, tayo'y mag-inuman. Tagay para sa inyong darating na kasal. Napakaganda ng iyong kalooban, Ginoong Miles. Hindi umiinom si Hazel. Ako na ang iinom para sa kanya. Sige. Ano nang ginagawa niyo dyan nakatayo? Tara na. Dadalhin kita sa isang palabas. Dahan-dahan lang, Ginoong Meles. Hoy, Ginoong Miles, ingat. Ang kinis ng mga kamay mo. Halika na. Ginoong Miles, ako ito. Ako si Tant, Ginoong Miles. Anong tank? Kahit na ikaw si Lindayo, gagawin mo pa rin ang sasabihin nitong lalaki. Oh, Sinta. Heto na ako. May problema sa inumin. Oo. Nilagyan ni Joy. Bakit mo pinainom sa kanya? Inapikan niya. Tawagan mo ang mga reporter. Sabihin mo sa kanila na ang CEO ng Haicheng Group, si Miles ay nanghaharas ng sexual sa isang lalaki sa publiko. Kung darating sila agad, baka nangyayari pa rin. Sin, ang lupit naman ng galaw mo. Kung hindi ako malupit, aabusuhin ako nila. Alam mo, Pero uminom ka rin. nagsuka ako. Okay lang ako. Tara na. Hoy. Sigurado ka bang okay ka lang? Okay lang ako. Uminom ako. Ikaw ang maghatid sa akin pauwi.
Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin ang sarili mo. Okay lang ako. Medyo mainit lang. Heto, uminom ka muna siguro ng tubig. Sabi mo na isuka mo na lahat. Bakit ganyan ka pa rin? Baka may natira pa ng konti. Ikaw, Okay lang ako. Sige ka na. ang tuso mong matanda. Ang pangit mo humalik. Hazel. Nagdesisyon na ako. Sin, gusto mo ba ako? Paano mo nalaman? Ang tibok ng puso mo. Nahihilo lang ako. Talaga? Mas mabuting itago mo ng maayos ang iyong nararamdaman, Sin. Huwag kang magpahalata. Sin, maganda ang iyong pangangatawan. Masaya ako. Hazel. Gising ka na. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Hoy, sandali. Kailan tayo kukuha ng marriage license? Abala ako buong linggo. Eh yung kasal? Ikaw na ang magplano. Uwi na ako. Imbestigahan mo ito. Alamin mo kung saan bumili ng gamot si Joy, at saka, yung kasabwat niya. Opo, Sin. Magpadala ka ng ilang bodyguard para bantayan si Hazel ng palihim. Sin, imbes na protektahan ang binibini, bakit hindi mo na lang ayusin? Yung problema sa paligid niya? Siya. Gusto niyang siya ang bahala sa mga bagay-bagay. Ma, yung wine na nilagyan ko ng droga para kay Hazel ay nainom ni Sean. Hindi lang nasira ang plano, nakatulong pa nga sa kanya. Kung malaman ito ni Eugene, magagalit siya ng todo. Kahit na yung Hazel na iyon, ay pakasalan si Sin, ano naman? Yung babaeng iyon, malamig at parang kahoy, ay katulad lang ng inang maikli ang buhay. Makikita mo, talagang ipagpapalit siya ng mga lalaki. Tuturuan kita ng ilang teknik mamaya. Magagawa mong madaling agawin si Sin mula kay Hazel. Yung walang kwentang Eugene na iyon, ay nawala na at mabuti pa. Si Eugene ba ang pinag-uusapan ninyo? Ano? Gusto ni Joy na pumunta sa Africa kasama si Eugene. Kailan ka pa nakauwi? Anong pinagsasabi mo? Bilang panganay na anak ng mga Smith, paano ako makakapunta sa Africa, sa isang mahirap at sira-sirang lugar na ganoon? Flora, bakit ka ganyan kabahala? Pinag-uusapan ba ninyo ako habang wala ako? May masamang sinasabi tungkol sa akin sa likod ko. Siyempre, hindi. Wala akong pakialam sa gagawin mo. Pero kagabi, anong ginawa ng anak mo? Mas alam mo yon kaysa sa akin.
Ano nang inday yan? Hazel. Bata pa si Joy. Hindi pa niya naintindihan. Bilang kapatid niya, dapat tulungan mo siya ng higit pa, maging matyaga ka sa kanya. Huwag ka agad makipagtalo sa kanya pag uwi mo. HMM. At saka, maganda ang ginagawa ni Joy sa klase nitong mga nakaraang araw. Ayusin mo agad, mag-intern siya sa kumpanya. Salamat, Dad. CJ. Aayusin ko agad para kay Joy, para mag-aral sa UC department. Hindi. Ilagay mo siya sa finance department. Ang departamento ng finance. Kaya niya ba? Hazel. Palagi sinasabi ng finance professor ko na matalino ako. Mabilis ako matuto. Kaya ko yan. Hazel. Sundin mo lang ang sinasabi ko. Huwag kang mag-alala, Hazel. Nakakuha ko ng perfect scores sa finance at management. Talagang matutulungan kita na magbahagi ng ilan sa mga pasanin. Tama yan, Hazel. Hindi mo ba sinabi na ang kalusugan mo? Hindi maganda nitong nakaraan? Eksakto. Kapag nakasabay na si Joy, hindi mo na kailangang magtrabaho ng mahirap. Hazel. Gaya ng sinabi ng tita, matagal kang nagtrabaho ng mahirap. Panahon na para magpahinga ka. Malinaw na hakbang ito, para itaboy ako. Sige, Papa. Susunod ako sa sinasabi mo. Mabuti, tapos na usapan, pumunta ka sa kwarto mo at magpahinga. Oh, tama, Hazel. Matalino si Joy, pero hindi pa siya nakaranas ng politika sa kumpanya. May mga bagay. Kailangan pa ng personal mong paghawak. Napakakawawa. Nanay, ito ang lalaki na pinagsakripisyo mo ng malaki. Hindi niya kailanman pinahalagahan ang ginawa mo para sa kanya. At ginagamit niya ako bilang hakbang para sa anak niya sa labas. Ano ang problema? Hindi ka willing. Hindi. Ang kumpanya ay buhay na trabaho ng nanay. Mas mamahalin ko iyan kaysa sa iba. Walang magkakamali. Enan, Hazel. Mabuti, nagbago na isip mo. Simula ngayon, mabuting buhay lang ang mamuhay. Ang tita Flora ay, aalagaan kagaya ng ginawa ng nanay mo. Hazel, tama na. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Pupunta ako sa kwarto ko. Ang desk mo. Ipasyal mo muna siya. Opo, ma'am. Bakit ang lupit ng opisina na to? Ang gulo-gulo. Iisipin ng kahit sino na ang Smith Group ay isang uri lang ng palay-patlipat na pekeng kumpanya. MS Smith, kakaremodelo lang ng opisina ninyo. Bakit nagbabakbak na ang pintura sa desk na to? Sinabi ba ni Hazel sa iyong bilhin ang basurang to para lang galitin ako? Hindi po. Tanggalin mo na lahat ng kalat na to, ngayon din. Kumuha ng pinakamahal na designer para magdisenyo ng opisina para sa akin. Ang basurang to ay hindi angkop sa katayuan ko. Pero, Ano, hindi mo na ba susundin ang utos ko ngayon? Kailangan bang pumunta rito ang tatay ko para siya mismo ang mag-utos sa iyo? aayusin ko po kagad. Pasok. Manager Zhao, tingnan niyo po. Ito po ang invoice para sa pagpaparenovate ng opisina ni MS Smith. Na ito, umabot sa 7,600,000. Sigurado ka? Opo, iginiit ni MS Smith na ang pinakamaganda lang ang gamitin. Humingi pa siya ng pinaka-eksklusibong mga luxury art piece mula sa buong mundo. At inaprubahan ng Ang CEO po. Sabi po ng CEO, pagdating sa mga bagay tungkol kay MS Smith, siya na ang baalang magpasya. Ganun ba? Umalis ka na. Ang prinsesa talaga. Mukhang, ang Smith Group, parang hindi na magkakaroon ng katahimikan mula ngayon. Scene. Ang mga gastos sa operasyon natin ngayong buwan ay tripling halaga kumpara noong nakaraang buwan. Kasama na riyan ang dagdag na 10 milyong dolyar sa mga ekstrang gastos. Gusto kong itanong, saan napunta ang perang yon? Ang lupon ay nangangailangan ng paliwanag mula sa iyo. Ang pangungupit sa pondo ng kumpanya ay isang malaking krimen. Mahigit 10 milyong dolyar. 20 taon sa bilangguan yan. Ang mga detalye ng partikular na proyekto ay dapat itanong sa finance manager. Manager Zhao, para saan ba talaga ang 10 milyong ito?
Scene, 7,600,000 riyan ay para sa pag-renovate ng opisina ni Binatang Scene, at ang natitirang 3,400,000 ay para sa kanyang mga gastos sa business entertainment. Narito ang mga resibo. Ang pag-renovate ng isang opisina ay nagkakahalaga ng 7,600,000. Manager Zhao, akala mo ba tanga kami? Hazel, nagtiwala kami sa karakter ng ina mo para iabot ang kumpanya sa pamamahala ng pamilya niyo, at ngayon ikaw ay nagpasok ng isang tulad niya. Ano ang ibig sabihin nito? Paumanhin po sa inyong lahat. Hindi ko kinuha si Joy. Siya ang bunso kong kapatid na babae mula sa aking ama. Ang kinabukasan ng Smith Group ay magkakaroon ng lugar para sa kanya. Ano? Narinig ko na si Chairman Smith ay nag-uwi ng isang anak sa labas sa ika-7 araw pagkatapos mamatay si Melody. Kaya siya pala yon. Walang alam. Nasaan si Felix? Kailangan namin ng paliwanag. Ang Smith Group ay hindi pribadong ari-arian ng pamilyang Smith. Bakit kaya inayos ni Felix ang isang walang kakayahang anak sa labas? Hayaan mo silang mag-ingay. Ang mga shareholder na ito ay dating ganap na tapat kay Felix. Sa aking likuran, tingin nila sa akin ay isang kasangkapan lamang. Ngayon, ipapaunawa ko sa kanila kung sino ang tunay na makakapagbigay sa kanila ng kinabukasan. Tumahimik kayong lahat. Kaya gumastos ako ng kaunting pera sa renovation ng opisina. Lahat iyon ay para sa mukha ng Smith Group. Ilang milyong piso lang naman iyon. Ano ba ang dahilan ng lahat ng hiyawan na ito? Joy, wala akong pakialam kung ikaw ay anak sa labas ni Felix o kanyang ampon. Walang puwang ang Smith Group para sa mga incompetent na tulad mo. May karapatan ka bang sabihin iyan? Hayaan mong linawin ko ito. Ako ang tunay na anak ni Chairman Smith. Ang kumpanyang ito ay sa aking ama. Maaari akong gumastos ng gusto ko. Wala itong kinalaman sa inyo. Nakakagalit. Talagang nakakagalit. Binabalaan ko kayong lahat, bawat isa sa inyo dito. Bawat isa sa inyo. Kung may manggahas pang magpakita ng masamang ugali sa akin, ipapaalis ko kayong lahat ng aking ama. Ginang Smith, tingnan mo siya. Hinihiling kong tanggalin agad si Joy. Tama yan. Hindi papayagan ng Smith Group ang ganoong kapalaluan at pag-aaksaya. Kung ganoon, simulan na natin ang proseso ng pagpapasya sa mungkahing pagtanggal kay Joy. Hazel, ano ang gusto mong ipahiwatig? Nilagay mo ako sa alanganin para mapahiya ako sa harap ng lahat. Hindi papayag ang tatay ko dito. Joy, gusto kong magawa mo ang trabahong ito. Pero gaya ng nakikita mo, hindi masyadong gusto ng mga shareholder ang ideyang iyon. Eksakto. Ngayon, kailangan nating tanggalin si Joy sa Smith Group. Mula ngayon, ipinagbabawal kang tumapak sa kumpanyang ito. Ikaw. Sumasang-ayon ako sa pagtatanggal kay Joy. Sumasang-ayon din ako. Sang-ayon. Sige, kung ganyan ang gusto mong gawin, tatawagan ko na ang tatay ko ngayon din. Hazel, pagsisisihan mo ito. Sa tingin mo ba talagang ang Smith Group ay kay Felix lamang? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kami pong mga shareholder kapag pinagsama ay may hawak na 49% ng shares ng kumpanya. Gusto kong makita kung talagang kakalabanin kami ni Felix na mga matagal ng kasama. Dahil lang sa isang anak sa labas. Hintayin mo lang. Tama na. Tatay, narito ka na rin. Pinagkakaisahan nila ako. Humingi ka ng tawad. Tay, ano ang sinabi mo? Humihingi ako ng paumanhin. Ngayon, Tay, hindi ako ang may kasalanan. Sinadya iyon ni Hazel. Hindi niya ako tinulungan. Sa halip, sumali siya sa grupo nila, at inapi ako. Paumanhin. Felix, ang paghingi ng paumanhin ng anak mong bunso ay hindi namin kayang tanggapin ng mga matatanda. Mga kasama, ako ang humihingi ng paumanhin. Bata pa ang anak kong bunso. Mahilig lang talaga siyang magloko. Okay lang magloko, pero ang kumpanya ay hindi lugar para sa kalokohan niya. Sa tingin ko, dapat mong uwiin ang anak mong bunso sa inyo. Hindi ko alam kung paano bilang mga anak ni Felix, napakalaki ng pagkakaiba nila. Hindi naman masama si Joy. Medyo pasaway lang talaga siya. Abala ang grupo sa negosyo ngayon. Hindi kayang hawakan ni Hazel ang lahat ng mag-isa. Kay gandang pagmamahal ng ama sa anak. Felix,
Ibig mong sabihin, mananatili pa rin sa kumpanya, ang anak mong bunso. Makangako ako sa inyong lahat. Mula ngayon, si Joy. Kung magkakaproblema pa siya, kahit hindi na kayo magsabi, ako mismo ang mag-uuwi sa kanya. Mabuti. Yamang sinabi mo iyan. Magbigayan na lang tayo. Kung may problema ulit sa susunod. Sana, Felix, mas maging maingat na ang anak mong bunso. Umalis na tayo. Sabi ko sa'yo, ang mga bagay ko, hindi mo maaagaw. Hazel. Napunta na sa ganito ang mga bagay. Pero dapat may hangganan ang selos na ito. Dad, palagi kong alam ang aking mga limitasyon, pero ang maliit mong anak na babae, ay wala. Wala itong kinalaman sa akin. Ikaw. Hazel, ang putang iyan. Pinabugbog ako sa harap ng publiko ngayon. Ganap na niya akong inihiya. Karapat dapat kang mamatay. Felix, sa tingin mo ba talaga, nainggit ako sa iyong anak sa labas? Mali ka. Ang gusto ko ay masira ka at ang iyong pamilya. Tumigil ka. Hoy, Anong meron? Namimiss mo ako? kailangan ko ng pabor. Sige, sabihin mo. Kailangan mong humanap ng ilang supplier na hindi maganda ang kalidad. Pasuhulan nila si Joy. Tapos magpresyo sa kalahati ng presyo sa merkado. Para mapalitan nila ang mga dating supplier ng Smith Group. Sa kalahati ng presyo sa merkado, ang mga supplier ay malulugi. Hazel. Kahit na mag-asawa tayo, hindi mo pwedeng gawin ang negosyo ng ganito, di ba? Hindi sila malulugi. Hayaan mo silang panatilihin ang anumang kita na magawa nila. Para sa mga produktong ibibigay sa Smith Group, hindi mahalaga ang kalidad. Sige, Salamat. paano mo ako pasasalamatan? Ano, ganito. Pumunta ka sa villa sa bundok at mag-inuman tayo ngayong gabi. Tahimik doon. CJ, Ipagpatuloy. Tito. Tito, alam kong nagkamali ako. Tito, hindi na ako maglalakas loob na. Mag-drug kay Hazel ulit. Sumpa ko, Tito, nagkamali ako. Tito, alam kong nagkamali ako. Tito, ano ang tawag mo sa kanya? Tita. Simula ngayon tuwing makikita ko si tita, magiging magalang lang ako. Tito, alam kong nagkamali ako, Tito. Mag-book ng flight para sa young master. Ipadala siya sa Africa ngayong gabi. Tito, alam kong nagkamali ako. Hindi ko nagagawin ulit, Tito. Linisin ang sahig. Gumamit ng maraming disinfectant. Pupunta si Hazel. Para sa dinner ngayong gabi. Opo, sir. Nakikita mo ba ang target? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Mabuti, na-transfer na ni Miss Joy ang pera. Sa pamilya mo, tapusin mo ang trabaho. sinusundan mo pala ako nitong buong panahon. Kaya nag-hire ka ng hitman. Sayang lang, modified. Ang kotse ko.
Tulungan mo akong magpalabas ng istorya na namatay ako sa aksidente sa kotse. Bumili ka ng trending spot. Boss, gusto mong bumili ng trending topic tungkol sa sarili mong pagkamatay? Hindi naman tama yon, di ba? Ako ang magsasabi sa'yo kung ano ang gagawin, at ikaw ang gagawa. Yun lang. Naiintindihan ko. Aayusin ko kaagad. Si Hazel, CEO ng Smith Group, ay pinaghihinalaang namatay sa aksidente sa sasakyan. Bilisin mo. Hazel, kung may mangyari sa'yo, papatayin ko ang buong pamilya Smith sa kanilang buhay. Ano nang nangyayari? Bakit nasira ang cellphone ko? Hazel, Hoy! Anong ginagawa mo rito? Bigla na lang nasira ang kotse ko. yung trending post tungkol sa aksidente mo, ano ba yun? Well, sa tingin ko may gustong mag-cause ng aksidente para patayin ako. Pero buti na lang magaling akong magmaneho at modified pa ang kotse ko. Kaya madali kong nahandle. Ang galing mo talaga. Aso ka ba? Bakit mo ako kinain? Huwag mo na akong takutin ng ganyan. Muli, narinig mo ba ako? Ninakaw na naman ni Sin ang proyekto ko. Muli, malamig siya, makasarili, at puno ng mga scheme, para na siyang hindi tao. Hindi naman siya ganoon kasama, tulad ng iniisip mo. Ito lang kasi, hindi mo pa siya gaanong kilala. Madali sana niyang dinurog ang mga Smith. Pero sa halip, binigyan niya tayo ng panahon para lumago. Pinag-alaga niya ang sarili niyang tinik sa tagiliran. Sin! Anong klaseng tao? Ba talaga siya? Wala pa ring senyales sa kanya. Kung hindi mo pa siya nakikita, maghanap ka pa. Kailangan natin siyang mahanap, buhay man o patay. Nanay, sa tingin mo ba, talagang patay na si Hazel? Sino ba ang may pakialam kung patay siya o buhay? Wala siya ngayon dito. Kailangan mong makuha ang Smith Group sa ilalim ng iyong kontrol. Kapag nasa kontrol mo na ang Smith Group, mapapapatay natin si Hazel nang paulit-ulit. Tatay, nakita mo na ba ang ate ko? Hindi pa. Felix, alam kong nasasaktan ka, pero kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kung may mangyari sa'yo, ano ang gagawin namin ni Joy at ng kumpanya? Tatay, noong nandito pa si Hazel, hayagang pinahirapan ako ng mga shareholder ng kumpanya. Pinagbantaan ka pa nga nila. Ngayong wala na siya. Hindi ba mas lalo silang magiging masahol? Hindi sila maglalakas loob. Ang kumpanya ay pag-ari ng mga Smith. Ang mga Smith pa rin ang laging may huling salita. Felix, nag-aalala ka kay Hazel, at kailangan mo ring pangasiwaan ang kumpanya. Masyado nang mabigat yan para sa'yo. Bakit hindi mo hayaan si Joy? Natulungan ka. Tatay, gusto ko lang naman ng mas magandang kapaligiran para magtrabaho. Hindi naman problema ang kakayahan ko sa trabaho. At saka, nakikipag-usap ako sa maraming bagong partner nitong mga nakaraang araw. Handang magbigay sila ng mas mababang presyo sa akin. Sa ganoon, maaaring doblehin o higit pa ang kita ng kumpanya. Talaga? Ito lang naman. Si Joy ay nagkamali ng kaunti. Hindi na niya ulitin yon. Tatay, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, pakiusap, hindi kita bibigwin. At ngayong wala na si Hazel, wala ka nang mahahanap na iba para pamunuan ang kumpanya. CJ. Kung gayon, ikaw, ang magpapatuloy sa trabaho ni Hazel, maging handa ka. Siguraduhin magagawa mo ng maayos. Huwag kang mag-alala, tatay. Ipinapangako kung hindi kita bibigwin. Tungkol lang naman yan sa pagpapalago ng kita ng kumpanya. Ang mga nagawa ni Hazel. Magagawa ko rin yun. Napakapangit.
Kunin ang mga gamit ni Hazel, at linisin, ngayon din. Ang pag-iingat ng mga gamit ng patay, ay masamang swerte lang. Joy. Si MS, Hazel ay nawawala lang sa ngayon. Hindi pa nakikita ng rescue team ang katawan niya. Hindi ba ito medyo hindi tama? Hindi tama, ha? Sinasabi mo sa akin ang dapat kong gawin. Ang boss mo ang nagsasalita. Paano ka nakapangahas na mang-interrupt? Ito ba ang paraan kung paano? Turuan ka ni Hazel. Lahat kayo, tandaan ito. Smith Group. Magkakaroon lang ng isang presidente mula ngayon. At ako iyon. Joy. Opo, MS, Joy. Wala bang partner na darating ngayon? Ipadala mo siya sa opisina ko. Opo. Hazel at lahat ng basura ay parehong nakakairita. Alisin ang lahat ng gamit, kasama siya. Mas maganda ang tingin ngayon. Pasok. MS, Joy, hello. MS, Joy, tunay kang, natural na maganda. Ang pagkikita sa'yo ay napakadakilang karangalan. Maganda ang taste mo. Ang pamilya namin ay may ilang lokal na specialty. Tanggapin mo ang mga ito, MS, Joy. Nakikita ko na ang company mo ay medyo sincere. Ang sinabi mo tungkol sa pag-charge ng half ng cost price, tama. Pagkatapos, ihanda ang kontrata. Napakagaling, MS, Joy. Para sa isang successful partnership. Masaya ang paggawa ng negosyo. Hazel. Ang pagpapatakbo ng Smith Group ay simpleng trabaho lang. Maaari kong gawin din iyon. At gagawin ko iyon ng mas maganda kaysa sa iyo. Tagapangulo, simula nang mamuno si Q.S. Smith, nagawa niyang bawasan ang gastos ng 50%. Sa parehong panahon, ang gastos sa marketing ay nabawasan ng 60%. Ang margin ng kita ay tumaas din ng malaki ng 10%. Ang lupon ay lubos na nasisiyahan. Napakagaling. Joy. Hindi ka nagpahiya sa iyong ama. Sa loob lamang ng kalahating buwan, napataas mo ang kita ng kumpanya ng 50%. Salamat sa iyong pagtuturo, Ama. Ikaw talaga ang aking mabuting anak. Sa loob ng 3 araw, magdaraos tayo ng press conference upang formal na ipahayag ang iyong paghirang bilang CEO ng kumpanya. Ang kinabukasan ng kumpanya ay nasa iyong mga balikat. Ama, huwag kang mag-alala. Tiyak na gagawin kong ang Smith Group ang nangungunang kumpanya sa Jiang City sa tuntunin ng market value. Mabuti. Ipagpatuloy mo. Hoy, kumusta? MS, Hazel, tulad ng iyong hula. Pinalitan ng pangalawang binibini ang lahat ng dating kasosyo ng kumpanya, ganap. Ang mga bagong produkto ay maaaring umabot sa pambansang pamantayan, ngunit napakababa ng kalidad. Hindi ito magagamit ng matagal. Dumaragsa na ang mga reklamo ng mga mamimili. Sa palagay mo ba, oras na para kumilos tayo? Huwag kang makialam. Mas malaki ang iskandalo, mas mabuti. MS, Hazel, sinabi ng tagapangulo na magkakaroon ng press conference sa 3 araw upang ipahayag na si MS, Joy, ang opisyal na magiging CEO. Mabuti. Naiintindihan ko. Scene. Ano ang kailangan mong gawin ko? Sumabog ang mga produkto ng Smith Group. Napakaraming reklamo ng mga mamimili ang natatanggap nila. Tulungan mo akong pigilin ang mga trending topic. Sige. Nagpadala na ako ng mga tao para asikasuhin ito. Sa 3 araw, ipahahayag ng Smith Group ang paghalili ni Joy bilang CEO sa isang press conference. Gusto kong mag-short ng stock ng Smith Group. Pahiramin mo ako ng pera. Maaari mong gamitin ang aking personal na ari-arian bilang collateral. Hindi na kailangan yon. Ang akin ay iyo. Salamat.
Joy, ang galing mo. Sa loob lang ng kalahating buwan, napasunod mo na ang lahat ng mga veterano sa kumpanya. Ako rin ay nakikinabang sa tagumpay mo. Sa wakas, makakatayo na ako sa tabi ng iyong ama. Maria. Ang magagandang araw natin ay nagsisimula pa lang. Ito siguro ang pangalawang anak. Mas maganda pa sa panganay. At magaling din. Ginoong Smith, napakapalad mo talaga. Salamat. Marami pa akong dapat matutunan. Kay Hazel. Ang humble mo, binibining Joy. Si Ginang Smith ay mukhang napakabanayad at mabait. Kaya naman pala nakapagpalaki siya ng napakagaling na anak. Salamat. Kapag may kasal na kami, dapat kayong lahat ay dumalo. Dapat lahat ay dumalo. Huwag kang mag-alala. Nabili na namin ang mga trending spot. Mabuti. Salamat sa inyong lahat. Sa paglaan ng oras mula sa inyong abalang schedule, upang dumalo sa press conference ng Smith Group. Ito ay, aking pangalawang anak na babae, si Joy. Kumusta po kayong lahat? Joy, sa loob lang ng kalahating buwan, pinalaki niya ang kita ng kumpanya ng 50%. Dahil dito, ang lupo ng mga direktor ay nagkaisang nagpasya. Ay, tingnan niyo. Ginoong Smith. May mga paratang na ang Smith Group ay may anak sa labas na umaangat sa kapangyarihan at nakikipagsabuatan sa mga negosyanteng walang konsensya para manakit ng mga mamimili. Ano ang inyong tugon dito? Binibining Joy. Tungkol sa bidyong ito, kung saan ikaw daw ay tumatanggap ng malalaking suhol mula sa isang partner. Ano ang masasabi mo? Ipakita na. Sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan. Mas gusto kong mag-isa ang gumawa ng mga bagay. Mayroon po ba kayong tugon dito? Kalokohan yan. Ito lang ay ang mga kakumpetensya namin na sinusubukang siraan ang aming kumpanya. Sinasadya nilang binili ang trending topic. Huwag kayong padala sa ganitong klaseng, mababang uri ng pamamahayag. Paano naging peking balita ito? Pero ang mga mamimili na nag-ulat tungkol sa Smith Group ay may mga gi-address mula sa buong bansa at bawat isa ay nag-upload ng video. Peke rin ba iyon? Peke lahat yan. Inggit lang ang mga taong ito. Mayaman ang pamilya namin. Mga taong mahihirap na inggit lang. Hindi nila sisirain ang aking launch event. Tay, ay anunsyo mo na ang aking pagtatalaga ngayon. Lahat pakiusap magpakahinahon tungkol sa trending topic. Ipapasa ko ito sa aming profesional na EA team para asikasuhin. Ngayon, inaanunsyo ko. Hello. Hello. Mga kasama, matagal na tayong hindi nagkita. Hazel. Idra Smith, hindi ba't kayo po ay nawawala pagkatapos ng aksidente sa sasakyan? Salamat sa inyong pag-aalala. Swerte ako. Nakaligtas sa malapit na pagkamatay. Hazel, buhay ka pa. Paano nangyari yun? Malinaw na. Ano? Hindi ako patay. Mukhang disappointed ka. Kung hindi ka patay, bakit ka nagpanggap? Ikaw pala. Kinamumuhian mo ako dahil kinuha ko ang posisyon mo bilang CEO ng Smith Group. Kaya ikaw, sinadya mong ikalat ang mga pekeng balita para ako'y mapagbintangan. Ako ang nagpabintang sa'yo. Ikaw ang naglagay sa mga partner natin. Iyon ang ideya ko. Ikaw ang nagbigay ng lagay sa akin. Ang mga produktong dekalidad sa kalahating halaga. Sinabi ko sa'yo na ipagbili sa publiko. Tumigil ka sa kakasabi ng kalokohan. Sinusubukan kong tipirin ang gastos. Bukod pa riyan, ang produktibidad ng kumpanya ay hindi naman talaga bumaba. Hazel, ikaw ang naglagay ng mga camera sa opisina ko. Ipinost mo ang footage online para sadyang palakihin ito. Gusto mo ba talagang mabuwag ang Smith Group? Enos Joy, sinasabi mo ba, inaamin mong tumanggap ka ng lagay at nag-shortcut para makapagbenta ng dekalidad na produkto sa mga mamimili? Tumahimik ka. 3,000 lang ang sahod mo kada buwan. Hamak na wala ka. Anong karapatan mong kausapin ako kung patuloy kang magsisinungaling? Pasisinungalingan ko ang kumpanya mo. Nakatira tayo sa isang lipunang may batas. Wala kang ebidensya, kaya nagpapabintang ka lang.
Paninirang puri iyan. Ebidensya. Sino ang nagsabing wala akong ebidensya? Boykotehin ang mga dekalidad na produkto ng Smith Group. Nasaan ang mga guard? Saan sila napunta? Paalisin niyo ang mga gulugulong ito. Dito, ngayon din. Hazel, ikaw ba ang nag-hire ng lahat ng mga aktor na ito, hindi ba? Nasira mo ang puso ko. Sadyang sinusubukan mong sirain ang Smith Group. Hazel, napakatuso mo. Nag-iinggit lang ako. Mas magaling ako kaysa sa iyo. Kaya nag-hire ka ng mga tao para sadyang suran ang Smith Group. Kalokohan, ang produkto ng kumpanya mo, ginamit ko ng hindi pa 2 linggo, at nasira, at ang customer service mo ay tumigil na lang. Ano pa ba iyon kundi scam? Eksakto. Simula nang ikaw ang walang kwenta ang nagmana. Lahat ng produktong binili ko ay may iba't ibang problema. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, maipakita kami ng mga resibo. May video proof ako rito mismo. Imposible. Dad, lahat ng mga ito ay mga aktor na hinir ni Hazel. Huwag kang maniwala sa kanila. Felix, ang anak mo ay kasing sakim mo. Tingnan mo ang video. Joy talaga ay gumamit ng substandard materials para sa embezzlement. Gumamit ng substandard materials. Sabihan mo ang station chief, may breaking news kami. Isang skandal, ito siguradong ang pinakamalaking skandal ng taon. Tigilan ang pagkasatsat. Ang video ay peke. Dad, huwag kang makinig sa kanila. Siya ang nasa likod nito. Walang utang na loob, walang utak na babae. Sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Joy, Dad, nagbago ako ng suppliers para mabawasan ang gastos. Bukod pa, gusto ko rin na magkapera ang kumpanya. Nagtanong-tanong ako. Kahit na ang mga materyales ay medyo mas mababa ang grado, ang lifespan ay sapat pa rin. Felix, Joy ay nag-iisip lang para sa pamilya. Tumahimik. Hazel, ang bagay na ito, ikaw ang makakahawak nito, tama? Paumanhin, ayaw ko. Felix, mula nang maaksidente ako sa sasakyan, at muntik nang mahulog sa bangin. Nagpakita ka ba kahit minsan ng pag-aalala para sa akin? Hindi pa man tapos ang 7th araw ng paggunita sa aking nanay, at dinala mo na agad dito sa bahay, ang anak ng iyong kabit. Ngayon, isinasama mo pa ang iyong kabit, at ipinagmamalaki siya sa publiko. Naramdaman mo ba kahit minsan ang pagkakasala sa aking nanay, dahil sa mga ginawa mo? Felix, makitid ang iyong pag-iisip, makasarili at makasarili. Mapagkunwari, mayabang, at isang hindi mabuting ama. Ngayon, paano ka naglakas loob na hilingin sa akin na ayusin ang gulo ng iyong anak sa labas? Ikaw, Gusto mo bang tawagin akong walang utang na loob na anak? Tama ka. Tama ka. Ngayon, hindi na ako. Ako sa mga gulo mo. Isasauli ko sa iyo ang mga gawain sa kumpanya para ikaw ang humawak. Sana ay maprotektahan mo ang iyong maliit na anak sa gitna ng bagyong ito. Boss Felix, may masamang nangyari. Ang mga stock ng kumpanya ay minamanipula at malapit nang bumagsak. bilisan mo. Bumili ka agad ng mga stock. Hindi natin pwedeng hayaan ang mga shareholder na mawalan ng tiwala sa kumpanya at magdulot ng pagbebenta ng pabigla-bigla. Ano ang problema? Magsalita ka. Sabi ni Hazel, may nagnakaw ng pondo ng kumpanya at may pinapahinto na siya sa mga account ng kumpanya. Ang pera ng kumpanya ay hindi na magagalaw. Hazel, kailangan bang mabangkarote ang Smith Group bago ka masiyahan? Kung hindi dahil sa katangahan ni Joy na magnakaw ng pondo ng kumpanya, hindi sana ako nagkaroon ng pagkakataon na ipahinto ang mga account ng kumpanya. Felix, ang Smith Group ay winasak mo at ni Joy gamit ang inyong sariling mga kamay. Tatay, hindi ko sinasadya. Walang kwentang tao ka. Felix, Hazel, putang ina mo. Huwag mong isipin na sisirain mo ang pamilya ko. Hazel, alam kong galit ka sa akin. Maaari mong suntukin ako o murahin ako. Pakiusap. Tumigil ka sa pagganti sa ama mo. At Joy. CJ, pamilya tayo. May tao. Palabas sila dito. Hindi ako aalis. Ako ang CEO ng Smith Group. Bakit ako dapat palayasin? Maniwala ka o hindi. Simula pa lang, may plano ako para sa iyo.
Pinili mong hindi tanggapin. Ugh. Hazel. Katulad mo ang ina mo, yang putang ina. Isang araw. Magiging katulad ka ng ina mo. Walang magmamahal. Tumahimik ka. Isang salita pa at guguho ang bibig mo. Ikaw. Bakit mo sinuntok ang anak ko? Magpatuloy kang sumigaw at makakasama ka sa kanya. Sa hukay kasama ng ina ko. Mula nang unang pumasok ka sa ang mga Smith. Gusto kong gawin ito. Joy ay pinaghihinalaan ng mga ekonomikong krimen. Security. Dalhin siya sa istasyon ng pulisya. Hindi. Hazel, alam naman nating lahat. Ikaw ang mismong inihanda ni Melody para magmana. Ang tagapagmana ng Smith Group. Hindi namin kailanman sinang-ayunan na si Joy ang maging presidente ng Smith Group. Hazel, ang kumpanyang ito ang buhay ng nanay mo, dekada ng pagsusumikap. Sa halip na sayangin ang lakas mo sa pag-aalaga ng mga walang utang na loob, bakit hindi ka nalang maglakbay, mamuhay ng walang iniisip? Ang mana ko mula sa nanay ko ay sapat na para mabuhay ako ng komportable habang buhay. Hindi, Hazel. Hindi mo pwedeng basta iwan ang kumpanya. Hazel, Wala kang karapatang utusan ako. Presidente, ang stocks ng mga Smith ay mabibenta ng maramihan. Bumagsak na ang presyo. Hazel. Alam kong may paraan ka para iligtas ang mga Smith. Sa lahat ng mga taon na pinalaki kita, tulungan mo ang tatay mo sa huling pagkakataon. Pakiusap. Mula nung unang linggo ng pagluluksa sa nanay ko, nang dinala mo rito ang anak mo sa labas, wala nang pagmamahalan sa pagitan natin. Lahat tayo ay sumasang-ayon na hindi nakarapat-dapat si Felix na magsilbi bilang chairman. Ang tanging makakapagligtas sa mga Smith na yon ay si Hazel. At saka, kapag ikaw at si Sin ay ikinasal na, inaasahan namin lahat ang handaan. Gusto ninyong paalisin ako at gawing chairman si Hazel. Hindi, akin ang mga Smith. Akin. Dahil nagkaisa na kayong lahat. Susundin ko ang gusto ninyo. Ako na ang mamamahala ulit sa mga Smith. Pero ang kumpanyang ito ay kailangang palitan ang pangalan mula ngayon bilang Pamilyang Taylor. Ang ganda ng pagkakaayos mo ng lahat. Pwede na akong tumira kaagad. Bigyan natin siya ng sorpresa. Huwag kang kikilos. Magnanakaw ako. Sinusubukan mo bang? Nakawin ako. O ako talaga ang habol mo? Pareho. Binabalaan kita, huwag kang maingay. Sumigaw ka ng sumigaw mamayang gabi. Walang sasaklolo sa'yo. Sigurado ka bang takot ito? Hindi kasiyahan? Malalaman mo rin agad. Hazel. Kaya narito ka para ibuhos sa akin ang galit mo? Tama na ang salita. Mamaya, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Gawin mo na lang. Anong ginagawa mo? Hazel.
Wala ka rito. Huwag mo nang hanapin. Noong 3 taong gulang ako, dinala ako ng nanay ko sa amusement park. Noong panahong iyon, malamang, kasama mo si Joy. Noong 5 taong gulang ako, dinala ako ng nanay ko para mag-aral ng pagpipinta. Pero ang kamay ko ay aksidenteng natusok ng gunting. Dinala ako ng nanay ko sa ospital para magpaturok ng tetanus. Lasing ka noon. At sinigawan mo ako. Sabi mo mas mabuti pa raw kung lalaki ako, na masyado akong mahina. Bago ako mag-3 anyos, palagi kong iniisip na hindi mo ako gusto. Dahil hindi ako lalaki, hanggang sa araw na iyon, nang makita kitang mayakap si Joy, at tinatanong kung anong lasa ng lollipop ang gusto niya, saka ko lang naunawaan. Hindi lang talaga kita gusto. Kinamumuhian mo ang mga babaeng may kakayahan. Pero hindi ka mabubuhay kung wala sila. Hindi ito problema sa akin o sa nanay ko. Kawalan mo yan ng kakayahan. Pero ikaw, patuloy mong ginagamit ang iyong kawalan ng kakayahan para pagdusahan ako at ang nanay ko. Huwag mo akong sisihin kung ako'y naging mahigpit. Ang mga shares na hawak mo ay dapat sapat na para sa iyong pagretiro. Pero ang bahay na ito ay iniwan sa akin ng nanay ko. Nasa pangalan niya. Ngayon, lumisan ka na agad. Hazel. Mali ako. Akala mo patatawarin kita dahil lang mali ka? Dapat kang magpasalamat na si Joy ang gumawa ng lahat ng maruming trabaho. Mag-isa niya. At hindi kita nahuli na gumawa ng mas masahol pa para paalisin ka. Wala kang awa. Kasing lamig at walang puso ng iyong ina. Yaya, Opo. aalis na ang tatay ko. Tulungan mo siyang mag-empack ng kanyang mga gamit. Alamin kung saan siya gustong pumunta. At ipasundo mo siya ng driver doon. Agad-agad, Miss Hazel. Oh, tama. Linisin mo ang kwarto. Nina Joy at Flora, gawin mong walang dumi. Itapon mo ang lahat ng kalat. Lahat. Miss, naayos na ang picture frame. Miss Hazel, kung malaman ng madam na ikinasal ka kay Sean, matutuwa siya ng sobra. Ang nanay ko. Kilala niya si Sin. Ang kapatid na babae ni Sean, at ang madam ay magkaklase. Noong una kang pumunta sa Smith Group para matuto ng negosyo. Hiniling ng madam kay Sean na alagaan ka. Hazel. Kakaiba ang mga kilos mo. Wala yun. Sin, hindi ba't magkaiba tayo ng henerasyon? Hindi. 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 Mali yan. Kasing edad ng nanay ko ang ate mo. Dapat tito kita. Sino nagsabi sa'yo niyan? Manggagatong. Bastos ka. Simula pa lang ba, gusto mo na ako? Hindi ako ganoon kabastos. Kailan ka nagsimula, magkagusto sa akin? Hindi ko alam. Unti-unting lumalim ang nararamdaman. Unti-unting lumalim? Bakit mo ako pinakasalan kay Eugene? Kung naaalala ko ng tama, ang pakikipagkasundo ay unang nanggaling sa'yo. Iyon ang gusto ng tatay ko. Akala ko gusto mo si Eugene. Pero ngayon, parang hindi pala ganoon. Parang, Hazel. Mahal kita. Pero hindi ako sigurado kung mahal mo rin ako. ako. Ang salitang mahal ay napakahirap sabihin. Bukod sa'yo, wala na akong ibang nakasama. Sige. Naiintindihan ko. Mahal ako ni Hazel.